static energy. Hindi siya yung nararamdaman natin pag hawakan natin ang mga outlet ng bahay natin. Ibang ano yon. Pero part yan sa electrical phenomenon na sinasabi ko. Okay. Next slide please. So nagsisimula ang lahat sa electrostatic discharge or pinaka-popular na tawagin na ESD. So ito yung tinatawag na rapid spontaneous transfer of static electricity between object often caused by an imbalance of electron from friction or contact separation. So yung keyword dito ay imbalance yung electron dahil may contact. Static between imbalance. May contact siya, frictional contact, or kung nakakontact na sila, pag i-separate mo, doon nagkakaroon ng static charge. Yung katawan natin, example. Okay. While it physically takes thousands of volts for human to feel or see an ESD spark, tulad ng nakikita natin dito, nag-spark yung IC doon sa kamay. Sensitive electrons can be permanently damaged by discharge under 100 volts. For example, 70 volts. Sira talaga yung IC na yan pag mayroon kang pure electrostatically charge. Sira yan. Tapos ito naman, yun sinasabi ko kanina, kung may electrostatic discharge, if you are electrostatically charged, pag hawak mo ng doorknob, ang doorknob ay nagiging ground mo, kaya nakakaroon ng flow. Since hindi naman talaga grounded ang knob, kaya nakakaroon ka ng shock. Kasi once ang transfer ang charge sa kamay mo papunta doon sa knob, ay di pala ito grounding, kaya parang I don't know, bumabalik yung charge at nagkakaroon ka ng shock. Kaya itong taon to na nagtatrabaho sa mga electronic product equipment, yan, mayroon siyang, nakikita nyo yung ano niya, yung band. So may band siya, mayroon siyang ESD band para halimbawa siya mismo ay mayroong static charge sa katawan niya. Pag hawak niya sa pyesa o sa IC o sa kahit anong electronic parts, hindi magta-transfer doon ang static charge sa pyesa, kundi dito sa armband niya, papunta doon sa ground. Okay? So in summary, yan ang purpose bakit mayroon tinatawag na grounding. So in summary, yung earth talaga yung pinaka-drain ng mga electrostatic charge, including electrical discharge, yung mga excess electrical discharge na halimbawa may lightning strikes. Ang earth ang tinatawag na reference sa zero, kasi kailangan mong i-zero yan eh. Otherwise, kung hindi mo ma-i-zero yan, mag-discharge o mag-bleed doon sa mga equipment mo at masisira ang mga pisa mo, kaya papunta sa earth. Naturally, ang earth ay zero voltage. So by design or by creation, ang earth ay zero voltage. Kaya doon tayo naggagawa, doon tayo nagbabaon ng grounding rod kasi zero nga siya. Okay, next. Okay, nagsimula ito sa itong electrostatic phenomena, yung matatawag may attraction, ay nagsimula ito sa Greece nung ancient times, matagal na. So na-observe nila na ang amber ay, kung ang amber ay nirarab mo sa, let's say for example sa damit mo, tapos pag tinanggal mo doon sa damit mo, nag-a-attract siya ng mga light object like yung pakpak ng ibon. Pag ilapit mo, na-attract siya. So alam na nila itong phenomena na to, o mga maliliit, kahit yung buhok, ang amber mo na. So later on, after how many years din, same ano, si Miletus yata yung nag-ano nito eh. Siya yung unang naka-observe na hindi lang pala yung amber ang mayroong ganyan na property. So yung magnetic rock, ang unang
magnet talaga na na-discover ay isang mineral magnetic rock. Yan. Kaya doon pa lang sa amber, ang tawag nila ay electron, meaning beaming sun. Kaya yun ang ano nila, ang Greek origin ng word na electricity ay galing sa word na amber na kung tawagin ay electron. Yeah. Kasi pag yun nga sinabi ko na irarab mo yung cloth mo doon ay yun ang it attracted light objects. Yan. Kaya doon nagsimula ang word na electricity. Pero ang pinagmulan niyan ay electrostatic discharge. Yan. Tapos itong amber na to, tinitrade nila ito doon sa Mediterranean, sa Greek. You have to remember na ang Greece ay nasa Mediterranean area. So, okay, itong amber na to, ito ay fossilized tree resin. Yung resin naman ay hindi ito yung sap. Kung titingnan nyo, pag sugatan mo ang kahoy, nag-excrete siya ng liquid. Yun ay sap. Tulad ng rubber tree, sap yun. Pero after siguro mga 3 or 4, 5 days, hinihil niya yung sugat na yon. Yung lumalabas, may lumalabas doon na ang tawag noon ay resin. Yun ang nagiging amber. Ngayon pag yung kahoy na yan ay naging fossilized siya, yung resin na yun, kasama na yung resin, yun ang nagiging amber. Kaya minimina talaga ito doon sa Greek. Sila yung unang nakakita yan nung unang panahon pa, ancient times. So siguro millions of years din yan bago maging amber siya. Okay? Takes millions of years. So yung tree sap, hindi yan yung yung resin na kumbaga sa atin, sa equivalent sa tao, yung pag nasusugatan tayo, mayroon tinatawag na scabs. Yun ang mga scabs. Pag nasusugatan tayo, nagpapadala yung katawan natin ng mga scabs. Ang purpose ng scabs is to cover the wound para mag-stop yung bleeding at saka mag-stop ng infections ng katawan natin. So yung resin na yon na pang protection, yun lang nagiging amber. Okay. So naunang ma-discover ang amber kaysa sa magnetic lodestone, yung magnetic rocks. Yeah. So siguro yung amber, according to historical records, ay matagal na halos alam na ito ng tao, nakikita na niya at discover. While yung magnetic lodestone ay nasa 1,000 years BC. Ito namang amber ay nasa 12,000 to 40,000 BC. So matagal na talaga. Itong lodestone ay recent lang talaga na na-discover. So ang unang naka-discover na to si Thales of Miletus. Kung kilala nyo, siya ay isang Greek philosopher. Siyang na-document niya ito sa pamamagitan ng mga writings niya. Na-compare niya ang amber at saka magnetic rocks. Ito siguro yung pinakaunang historical magazine ng unang panahon. So, ang observation ni Thales of Miletus ay yung amber nag-a-attract sa mga light objects, yan, like straw or yung pakpak, yung feathers. Pero yung lodestone naman, it attracts iron objects naturally without any friction, na ngayon ang tawag sa atin ay magnetism. Pero so dalawang observation magkaiba, pero hindi mo nung unang ancient times yan lang nila. Yan lang hanggang diyan lang yung summarization nila. So ang tawag nila ay mayroong invisible force doon sa magnet. Yan ang nila. So ancient times pa to. So una itong pinag-aralan ni William Gilbert noong 1600, English scientist. So na-prove niya una na ang static electricity na tinatawag na electricos sa Greek word from amber yan
electricus. At saka yung magnetism were two entirely different forces. So magkaiba daw sila. Ayan ang unang observation ni William Gibbard. Yan. So much for that. Basta alam natin yan ang mga unang kaalaman ng mga unang tao. Yan. So to further our knowledge today, pag-aralan natin ang electrostatic discharge. Credit to cognito.org. Mayroon silang hahanap din ako ng para hindi na ako mag-i-explain at mayroong video na lang ipapakita ko. At sana may may audio. Titingnan ko muna video capture, second monitor. Dapat mayroon siyang audio display. Okay. Siguro automatic. Okay na siguro to. Okay, Today's video covers static electricity, which is the buildup of charge on insulating materials, and can cause sparks when it's discharged. Now, all materials contain charge, because they contain... Okay, yung keyword dito ay charge. Actually, yung charge na to, para lang makomplete ang mathematical equations. Kaya, nandyan ang charge na yan. Pero hindi mo yan nahihipo, hindi mo yan nakikita. Parang sabihin natin na ay isang idea lang yan na to make the mathematics easy. Kaya hanggang ngayon hindi pa natin ma-explain ang charge na yan. Kaya pag sinasabi niyang lahat ng bagay ay may charge, positive, negative charge, yun. Para maging magaan at saka mainam ang pag-intindi natin sa magnetism or electrostatic discharge. Positive protons and negative electrons. Normally though, these charges cancel each other out, which means that most materials are neutral overall. If materials are rubbed together though, like a bag and a hat, then the friction between the two objects causes electrons to be rubbed off one of them, and today's video covers static electricity, the buildup of charge on and can cause sparks. Materials contain charge and negative electrons. Normally though, these charges cancel each other out, which means that most materials are neutral overall. If materials are rubbed together though, like a bag and a hat, then the friction between the two objects causes electrons to be rubbed off. Okay, so ang keyword dito